Arena, itong Air 21, na kumpleto na ang 8 tutuloy sa playoffs ng ating Commissioner's Cup. Pero yung bakbakan sa pwestuhan, hindi pa tapos. Kaya itong San Mig Coffee behind Big Game James Yap and Denzel Balls will go to battle kontra dito kina Macmac Cardona. At syempre, yung kanilang super import, respect the game para sa kanya at ang Meralco Balls ready for the playoffs na. Ang ating handog ngayong PBA Sabado Nights. Hello everybody from inside the Mall of Asia Arena. Mag-umarchan po kasama natin si Dominic Uy. Overtime win kanina for Air 21. That's gonna be hard to follow, pero sana ganun din ang maging laban natin dito. Wala bang ganda dito sa larong ito? Both teams, wala actually itong Meralco Balls umiiwas na mapunta dun sa 7th spot because if they go to the 7th spot, nandun sila sa twice to beat disadvantage. Ito namang San Mig Coffee Mixers, they wanna get into a group of things, papasok sa playoffs. Gusto mo maganda yung timpla mo, papasok sa playoffs. Winners of back-to-back na itong San Mig Coffee, looking for 3 in a row as we take a look at our team standings. Itong San Mig, nandiyan nga sa gitna at 7-6. Alaska at Rainer Shine, tatlo na yan. Twice to beat advantage nasa sa kanila na. Itong lahat ng may Q sa kanilang tagiliran, ayaw mapunta dyan sa 7 and 8. Itong Barako at Global Port naman, tanggal na. Kapag tinignan mo itong team standings natin, 10 yan. Huwag kalimutan nyo na yung dalawa sa taas, kalimutan mo na yung dalawa sa ilalim. Yun ang pinaglalabanan ng mga nasa gitna. And to give you a better idea, we keep saying ano ba yung twice to beat advantage, twice to beat disadvantage. Ganito po yan. Ang pairing natin, 1 versus 8, 2 versus 7. You have a twice to beat advantage kung nasa 1 and number 2 ka. Yun na ang Alaska at ang Rainer Shine. Ito namang 3 versus 6 and 4 versus 5. Best of 3. So if you're San Mig Coffee, if you're Meralco, dun mo gusto mapunta dun sa 3, 4, 5, and 6. So ang iniiwasan talaga ng Meralco Boss na mapunta sila sa number 7. That's why it's very important itong larong ito for Meralco and the San Mig Coffee Mixers. Pagdating mo ng semifinals, ayan ang ating pairing and the finals of course, best of 7. Bakit nga naman hindi? Pagka sa 3, 4, 5, 6, at least pwede ka pang matisod ng minsan, hindi ka pa magbabakasyon. Itong San Mig Coffee, nabanggit na natin doon for after a slow start dito sa Commissioner's Cup, 0-3 ang kanilang simula. The playoffs has begun na para sa kanila. Winners of back-to-back in a big way pa yung huling laban, 80-66 kontra Air 21. Well, that's a good game by the San Mig Coffee Mixers. You know, Air 21 is actually getting in a groove of things also, but San Mig Coffee was able to pull through that win. It was a combined effort, but of course led by Denzel Bulls. A solid game by him again. And Mark Ping is the guys, you know, who have been carrying this team, but nawala itong si James Yap. But these are the guys who are able to fill in for the slot that James has not filled the past few games in terms of scoring. Coach Tencon hoping that momentum sees them peak at the right time. Ito na nga yung pagtulak nila. Huling game nila sa elimination round ng inyong Commissioner's Cup. Ang hinahanap nila, binanggit mo na, itong si Big Game James Yap about coming off a scoreless ball game in sickness and in health. Ang ating tutok sa kanya dahil nga naman isang linggo na yung trangkaso na ito ni Big Game. Napaka-bigat niyan para kay James Yap. You know, aside from his physical abilities, kumbaga nagkasakit nga siya, meron pa siya mga off-court na problems na dinadaanan. So that's really difficult for a James Yap. Makikita mo dun sa tira niya yun, parang walang-wala siya sa tempo. Really, James Yap hasn't been himself, but the good thing about Coach Tim Cone, ano ba sinabi niya? In sickness and health, James was sick, but you know what? We'll still be behind him, and that's just the beauty of a Coach Tim Cone because he knows James. James hindi naman magbimintis ng practice yan kung hindi kinakailangan. So he is putting his trust in his franchise player and making it known to everyone that I trust you and we will be there for you. At para malaman natin ano nga ba ang kalagayan nito ni James Yap, isali na natin sa ating kwentuhan si Miss Selke ba. This win is a very important one for the San Mig Coffee Mixers at sabi nga ni Coach Tim Cone, pampaswerte raw na mas mabababad ngayon si James Yap who did aerobic exercises yesterday para naman kahit papaano lumakas ang kanyang katawan kahit hindi pa siya 100% mula sa lagnat. And also for tonight, we will miss the intensity of Mark Pingres na iniinda pa rin ang kanyang right ankle sprain. Magu, Dominic? Thank you, Sal. Parang ikaw lang nag-aerobics doon. Ano klaseng aerobics ba ikaw? Nag-aerobics ka. Pero yung Mark Pingres, malaking dago. Malaking bagay yun. At nangyari yun in their last game. That seemed like a sprain na nahirapan itong si Mark Pingres na makatayo after that. So, you know, they're gonna opt to rest him in today's ball game. And they're hoping that James will get a little bit more minutes because itong si James needs to get that flow to be able to come into the playoffs in better shape. Ang problema nitong San Mig Coffee, siguradong gigil na gigil ang kanilang makakatapat sa gabing ito sa loob ng MOA Arena dahil itong Meralco Balls is coming off a
breaking loss sa kanilang huling laban kontra sa Barangay Ginebra. Morocco, that was a tough loss against Barangay Ginebra. Halos panalo na yon. They had the chance to win that basketball game, but in that last shot, hindi nga nila napasok. They played tough, they played strong. That 3-point shot by Sunday Salvacion. Kala nila panalo na. But Vernon Macklin had the last say of that ball game with that 2 points. At yun nga yung mintis nitong si Eric Dawson. Really felt that loss. Really felt like he was able, or he let his team down with that miss. But the good thing about Eric Dawson, kitang-kita natin yung sa t-shirt niya, respect the game. He understands what it takes to be able to win at this level of basketball. And you know, Eric Dawson is an import that is not as tall as the others, but he does a little bit of everything and produces for the Morocco Bulls. Para mabalitaan naman natin anong nangyayari o anong mga kwento dyan sa kampo ng Meralco, balikan natin si Sal Gabar. Sabi naman ni Coach Ryan Gregorio, they were exhausted from the Ginebra game. But you know what? It's their passion that keeps them alive. That's why they had a good run at practice yesterday. At sabi pa niya, sa lahat ng pinagdaanan nila for this conference, taas no daw siya na they will make it even better. At sabi niya, in the next games to come, Coach Ryan Gregorio will fine-tune his Morocco team. Magu? Thank you, Sel. Etong si Eric Dawson, tututukan din natin para sa particular ball game na to. Dahil nung una silang magtapat neto ni Denzel Bowles, aba, tila na outplay siya netong import na San McCovey. Kaya electric matchup ang ating i-expect inside the Mo Arena di para sa ating Sabado night's basketball. Dawson, kilala naman natin to sa scoring 57 points just 2 games ago. Dominic Coy, the tournament or PBA high in the last couple of years. Katapat yung solid na reigning best import na si Denzel Bowles. Kung magandang laban ito, these two guys do the things that their team needs to be able to win. Eric Dawson, yun nga, he does a little bit of everything. But in that ball game, he scored 57 points. And for sure, gustong makabalik itong si Eric Dawson. Duel mo sa talo nila against Barangay Ginebra. At saka yung nakita natin doon, Dom, itong si Eric Dawson, right at the buzzer when he At forward, number 21, Rayo Hokaka. And also forward, number 80, Sunday Salvatore. Head coach of the Bulls is Coach Ryan Gregorio. the starters being introduced here. Coffee tied for third. Triple tie sila actually ng Petron at Barangay Ginebra, taking on Meralco na 6-6 naman ang kartada. If Meralco manages to pull this off, aba, maaangatan nila etong San Mig Coffee. Sila ngayon ang makakatabla ng Petron at Ginebra. And the opening tip goes to Meralco. Chris Ross, nung una sila magtapat ng triple-double ang iniambag neto ni Ross. At madaling maalala yung mga numero niya, 10-10-10. So Chris Ross, 10 points, 10 rebounds, and 10 assists in that ball game. You know, for the Morocco Bulls, naglaban sila noong March 15 at the NRS Center. They wanna be able to get back. You know, tough loss the last time, tapos tinalo sila ng San Mig in that last game. So, a point to prove itong Morocco Bulls in tonight's ball game. As PJ Simon misses on the layup, na Horda is there. Bulls ninakawan ng bola neto ni Dawson. Meralco looking to push the action. Pero si Buenafe hindi niya nakita na may advantage sila sa numero. Kasi set up ulit nila itong atake na to. Ross on the move underneath, gets it to Buenafe. Here's a three. Andre misses. PJ Simon, who usually comes off the bench with a rebound. Well, now with James Yap injured or not really playing up to par, Coach Tim Cone opting to start out PJ Simon. You know, when you start out PJ Simon, you want instant offense. Marocco looking to provide just the same. Mintis nga lang, so it's a scoreless tie with already a minute having gone by. And one of the things we'll have to look out for in this ball game, yung pagod supposedly nitong Meralco Bulls, and that's why they were so exhausted nung last game nila. Yun ang concern ni Coach Ryan Gregorio. You know, we'll see if he's able to now mold his team to get back
into the groove of things. Dawson jab step fake, dalawa sumalubong. Nakita si Ross, looking to get into hugnatan, taken away by Sammy Coffee. Baroka playing the lanes, eto na si Devance. Okay, Joe Devance, mga 3 to 4 inches na dagdag sa total height niya. No? Baroka on the move, Chris Ross gathers himself. Ross diving out of bounds. Hiningi ng foul itong bench na Meralco. You know, we don't have any points on the board, pero yung effort nandun for both teams. Both these teams just haven't really gotten into a flow to get their baskets going. Yung depensa, no? Napakatindi sa magkabilang kampo. Ayun na naman. Dawson will steal. It's a 2-on-1. Ross to Dawson. Ginulo pa ni Baroka. Pasang-pasa ni Baroka yung balak nila doon. Great anticipation by Mark Baroka that time. You know, I'd like to point out that Chris Ross could have played that a little bit better on a 2-on-1 break. Antayin mo mag-commit sa'yo, no? Bago mo ilabas yun. Maswerte na lang ng Meralco sa kanila pa mananatili ang possession dito. Sunday for a 3. Ayaw pa rin pumasok. Almost 2 minutes having gone by. Wala pang nakakabutas dito. Baroka will get another steal. And a turnover them. Falls down the middle. Gets the basket. May kasama pang crowd. Reward your big man every time he runs the floor, he's filling the lane, you pass it to him para makatapos siya ng fast break layup. Yun na naman yung quick hands on the part. Even quicker than his hands, yung footwork niya to get to that spot to take that leather away. It's one thing to tap the basketball, it's another thing to be able to recover it. But rewarding his big man Denzel Bowles, you know, you talked about the turnovers. Dito sa ating first few minutes of the ball game, nakakatatlong steal na itong San Mig Coffee. So isa lang ibig sabihin nun, tatlo na ang turnover ng Meralco. Tatlo na rin ang puntos dito ng San Mig. Wala pa para sa Meralco. Hugnatan, gustong atakein na itong si Devance. Naipit, binigay kay Dawson. Abot! Mula kay Denzel Bowles. This is great help defense by Denzel Bowles. Inigilan itong si Eric Dawson. Pero, And then, pero 3 segundo na lang sa kanilang shot clock. Salvacion with a bailout. Top lang ang ating labanan. siguradong mapupunta yan sa top 5 place of the week for Sunday Salvacion. Si Sunday lang, pwede mong gawa ng top 5. Mag-isa niya, no? Sa dami na ng mga crucial hits na pinupukol niya in the last couple of weeks. Mas napituan ng foul. Ito yung putaka kanina ni Denzel Bowles. Pero binailout naman sila ni Salvacion. Fading away. Actually, pag tinignan mo yung kung nasa na yung posisyon niya nung mabitawan niya yung bola, out of bounds na siya. He was just in mid-air. Simon in traffic na muwersa, goes class for the two. At napakalapit ng tira ngayon sa atin, ha? And PJ Simon, that was the degree of difficulty of that shot. You know, out of 10, baka 9.5 because he had to recover that in the middle or in midstream. Buenafe, down the gut of the defense, going to Hugnatan. Ball fake lang para dito kay Reynel, 6 to work with. Reynel, nasundutan na naman ni Baroka. Reynel recovers, 2 to shoot. Reynel from the baseline, no go. Devance leading the break, 4-on-2. JGB all the way to the hole. Will have to earn his points from the line. Morocco with another personal foul, trying to stop the fast break of the San Mig Coffee Mixers. You know, usually you want to try to get in the middle of the lane. Another foul on Sunday Salvacion. Pero mahirap dito kapag kalaban mo yung San Mig Coffee Mixers, yung malalaki nila tumatakbo din eh. Guys like Devance, guys like Denzel Bowles can finish the fast break. 6-3 na sa ating talaan. San Mig doubling. Itong production ng Meralco. Ross going to Hugnatan. Reverse layup is good. You're always impressed how Reynel Hugnatan is able to create space for himself. Hindi siya ganun kalaki, ha? And so strong and so wise throughout the years here in the PBA. Baroka hesitates, gets into Devance. Top of the key 3. JDV back irons it. Nice box out by Reynel on Bowles. And using his experience, getting the rebound. Dawson at the post. Gets it to Reynel. They good on the jumper. Bowles clears it, gets it out to Baroka.
Simon threw a JDV pick, pull-up jumper. PJ could not deliver, but JDV saved. One of the things that Meralco has to do a lot better in today's ball game and in the playoffs later on, box out, box out, box out. Dahil ang ginagawa nila, umaasa sila ng malaki dito sa kanilang import for the rebounds. Bulls finding the Horda leaking out. Leo against Salvacion. Huli! Ni Dawson. Talk about the little things that Eric Dawson does, trying to get that block shot and now finishing the fast break. Comes si Eric Dawson cutting the lead to just one. First basket of the game para dito kay Dawson. 3-point play opportunity para Teng as we take another look at his beautiful block on the Horda and the even better finish dito sa kabilang dulo. Hintis ka lang yung bonus free throw. So nananatiling isang abante na San Mig Coffee, 8-7. Perfect play na sana yun para kay Eric Dawson. Got the block, got the layup, got the foul, but missed the free throw. DJ kontra Ronjay, tumulong si Dawson, they swing it around. Devance the Bulls, baseline J. Ross with the rebound, and he looks to push the action. Ross to Hugnatan on the run. Reynel is fouled, 2 shots para Teng para sa kanya. It's very important kapag kasabay mo si Chris Ross, kailangan meron siyang kasabay na tumatakbo din. Chris Ross can bring up the basketball really quick, but he needs somebody to pass to or at least have a threat on one side para kung malibre naman siya, makapunta rin siya sa basket and get a layup. Nathan make sure of the first free throw. 3 points in the game para dito kay Reynel. At sa kauna-una ang pagkakataon, lumamang na ang Meralco. Meralco only shooting 25% from the field. Ito namang San Mig Coffee is shooting 38%. Goes to Devance. Nice getaway by JDV. Vance and Bulls have been able to extricate themselves from the defense and getting layups so far in this ball game. Not settling for jumpers. Ross running into trouble there, losing that leather. Chris Ross hasn't been successful in his offense, but look at this great play by Bulls and then a quick slip by JDV for the easy 2. Simon papunta kay Devance. They get it down low. Bulls has the door shot on him by Dawson. He resets at the post. Maroka trying to carve some space. Tumama sa board yung kanyang pasa. You know, from our angle, yung pasang yun ni Denzel Bulls, that's just trusting that his teammate Mark Baroka was on the other side. Pagtalbog ng bola, wala pa dun si Baroka no? Alam na alam lang yan dun dapat ang posisyon niya. Dawson, bitin. Baroka for the rebound. Nauna si Simon. Bulls with him, pero PJ goes reverse para matilin lang yung depensa. DJ Simon now with 4 points in the ball game. You wanna, kumbaga sa kabayo, itong si PJ Simon, you just wanna let him loose and do his thing. Dawson contra Bulls. Sweeping jump hook rattles home. That was a tough shot by Eric Dawson because he had to shoot over the outstretched arms of Denzel Bulls. Mahigit 5 minuto natitira sa ating opening quarter. Devance for 3. No go. Ross with yet another rebound. Tandaan natin, naka-triple-double dyan si Chris Ross. Nakakatapit na naman ito. Dawson underneath. Bulls for the rebound. Bulls in trouble. He recovers that leather. Devance looking for Nahorda, fouled from behind. This should, or kickball pala yung tawag doon, which should send us into our first mandatory timeout. 4:51 remaining in quarter 1. PJ Simon, definitely hindi niya ipinapahiya yung tiwalang ibinigay sa kanya neto ni Coach Dame Cone.
First 8 games niya, less than 10 points per ball game. Pero in the last 5, kita mo naman, better than 16. At for here, on this PBA Sabado Night's Dome, he gets the starting nod and he has produced from the field. And for more on the scoring apostle, puntahan natin si Sal Guevara. Alam mo, Magu, itong si PJ Simon, he's just getting by with his back spasms at wala kang maririnig na reklamo sa kanya. He continues being that scoring apostle, and because he and James go way, way back, sabi niya ang mga extra baskets na ginagawa niya para kay James yan, Magu. Yan. Wow! Para kay James talaga. Meron mga kagandahan dito sa San Mig Coffee Mixers. I've actually talked to their coaching staff at sinasabi nila, wala silang problema sa ensayo. Everybody comes to practice. Wala yung tinatawag term na nag-i-experience. Yung people who don't or come to practice pero hindi mag-i-ensayo. And Coach Tim Cone mentioned that at the beginning of the game. Yung quote nga niya na James is not the type of guy. So the leader of your team is not the type of guy na hindi nag-i-ensayo. So everybody else will follow that mold. And that's why San Mig Coffee has no problem when it comes to practices na makakabuo kahit na masakit. Ito nga si PJ Simon suffering from back spasms but still practicing and still producing for the coffee mixers. Pasok na dito si Jerwin Gago para sa San Mig. Nandiyan naman si Mac Cardona at Chris Timberlake para sa Meralco. Timberlake ends up with that leather. He will set up this attack para sa Meralco. It is San Mig by 1, 12-11. Timberlake almost lost it. Also, Barroca pitches it over. JTV, kita pa si Simon! And that's the familiarity of San Mig Coffee Mixers, knowing where their teammates will be. Doon na naman, kita mo yung fast break na yun. Sino yung dalawang malaking tumatakbo? Bowles and JDV. Dawson Babawe, pull-up jumper rattles out. Gakko para sa rebound. Sherwin Gakko kailangan talaga mag-produce on this evening dahil nga naman, na-report na ni Sel, hindi maglalaro si Sakuragi. He'll get a lot more minutes. Ang kagandahan para dito kay Sherwin Gakko. What a great pass again by Joe DeVance for that slam by Denzel Bowles. JDV talagang pinaninindigan yung pagiging point forward niya para dito sa San Mig Coffee, stretching this lead to 5. Dawson at the post. Trying the leaner. Dawson cleaning up his own mess. 6 points in the game para dito kay Eric. Babasa 3 ang abante ng San Mig Coffee. Well, interesting fact about JDV, he is the #1 assist man for San Mig Coffee, averaging close to 4 assists a ball game. Barroca providing the scoring. Sabi niya, okay lang, di mag-assist. Petres naman ako. Sige, JDV, ikaw na mag-assist. Ako naman titira. Pero waiting in the wings, Dom, ha? James Yap, andun doon na sa scorer's table. Makakasabay niya ng pasok dito. Etong si Cliff Hodge. Antay lang yung susunod na dead ball situation. Mabiling kay Reyna Lugnatan, which should send us into the next mandatory timeout. 19-13, San Mig Coffee. Back inside the Mall of Asia Arena kung saan 6 na ang abante ng San Mig Coffee kontra dito sa Meralco Balls. Joe DeVance getting it done from all angles. Mga pasa niya talagang pinpoint ang kanyang pinapakita, pero dito naman sa kabilang dulo si Dawson talagang hindi sumusuko, working double time underneath to keep Meralco within 6 points. Well, the good thing about Eric Dawson is he knows his value for the Meralco Bolts, that he really has to do pretty much everything or mag-contribute in every department. Ito namang si Joe DeVance, yung pinakita natin yung kanyang pasa already with 2 assists in the ballgame, averages 4. But the good thing about DeVance is ang dami niyang pwedeng gawin. He can shoot, he can post up, he can dribble the ball up on the floor, and plus he can pass. So napakahirap pigilan itong si DeVance. Yap kontra Hodge. They get it over to Bowles. Dawson on him. Bowles gustong mang-araro. And will shoot to the line for 2 shots. You look at the attack of the San Mig Coffee Mixers. Iba-iba yung nakakashoot, iba-iba yung mga atake. And that's just one thing that gives or na binibigay ng triangle offense. Hindi mo alam talaga kung sino titira at sino sineset up. They just react to what the defense gives. Yan naman, pinasok din ni Coach Ryan Gregorio naman dito si Mark Borboran as we send it over to Sal Guevara. Magu, itong si Denzel Bowles, everyday gusto niya mapanatag ang kanyang maturity. Sabi ni Coach Tim, he is grounded and in shape. And you know what? Denzel Bowles is looking forward to the semifinals kasi daw, pag umabot sila doon, ang kanyang Mama Bowles ay gagamitin ang kaisa-isang work leave para punuorin ang kanyang anak dito.
Nag-go? Aba, yun naman ang inspirasyon. Bago niyang magkita na naman sila ni Mama Bulls. Oo, pero anong klaseng grounded tong si Denzel Bones? Mahirap mag-grounded. Lalo na pagdating na si Mama Bulls. Ayan. No, but you know, that's big, ah. You know, nung pagdating nitong si Mama Bulls last year, dun gumanda talaga yung laro nitong si Denzel Bulls. Napaka-close niya dun sa kanyang nanay. Another import. Here in the PBA is very close to his mom, itong si Michael Danigan. Oo. Dumating din yung mama niya at yung Pasok na sila sa pasok quarters. na sila, ha? baka bumalik. Yan, oo nga. Ikaw, ina-enjoy mo habang di pa bumabalik. Ano? Yung bantay mo. 20-13 is the score. Ito San Miguel, ante pa rin dito with 7 points. 2-minute warning na ng ating first quarter. Alex Malyari now part of the 5 para sa San Miguel Coffee. Jumps the pass over to Rafi Ribas. Gulat ako, walang headband si Rafi Ribas. Halos di ko nakilala doon. Pinapakita niya yung bago niyang hairdo. Parang nagpapatungo rin siya ng buko. Second personal foul. Naibito dito kay Dawson. He's gonna have to watch it for the rest of the first quarter. At least. As Timberlake will troop to the bench. Balik sa sega itong si Chris Ross. It looks like they're working on Denzel Bowles. Interesting to see ano ba nangyari dun sa mukhang kita. Oo, yung likod, right thigh. Sa likod ng right thigh. Neto ni Denzel Bowles ang minamasahe doon. Nadami natin maya-maya. Ano nga ba ang sitwasyon dyan? Cardona on the move, the familiar hook. Mac delivers. Matt Cardona also one of the players that wants to get back and play better in today's ball game. Cardona, you know, all throughout this conference, people have been talking about his game. And parang up and down yung laro nito si Matt Cardona, but you know, he's not bothered by it. Ang sinasabi niya, basta manalo lang kami, it's fine. Naka 10 points lang itong si Mac Cardona. Talagang lahat tayo naman inaantay natin. Even PBA fans na hindi naman para sa Meralco, gusto rin naman pinapanood ito si Mac Cardona. Whether you're for him or against him, he's definitely entertaining though. Talking about his performance up and down in that last game against the San Miguel Coffee Mixers, he was 0 out of 8. Aray, scoreless doon si Captain Hook. Hodge from the baseline. The piso talon, di pumasok yung tira. Malyari surveys the floor, walang kasabay sa pagtakbo. Punta siya doon sa kanyang kaliwa, si Yapan tatangka. Kako will offer the pick, Cardona switches out. James on the move. Passes out, Kako, wala. Rebound Dawson, Ross pushes the action. Chris Ross going to Hodge. Borboran to the other side, Cardona for 3. Kumalog palabas, pero nandun si Hodge to get them another possession. With Hodge working double time to get that offensive rebound. Teka prasong diferensya, shot clock at quarter clock. Chris Ross wanting to milk it. Try and come up with the last possible attempt. Ross to Dawson, elbow jumper. Eric misses. Rebound napunta ulit kay Ross. Chris Ross misses. Borboran stretches. Wouldn't have gone or wouldn't have counted kahit pumasok yun. So at the end of the first 12 minutes of action, it is San Miguel Coffee by 7 points, 22-15. Ito nabanggit ko na kanina, Mac Cardona, noong una niyang makatapat etong San Miguel Coffee dito sa Commissioner's Cup, power play doon nag-ground out para kay Mac. 23 minutes siya naglaro, ayun nga, 0 for 8 from the field. Malapit, malayo, pati ba naman yung mga ganong gaming, iniluluwa pa ng ring para sa kanya. Sobrang malas naman nun. So magandang senyales para kay Mac in today's ball game. Yung unang-una niyang tira, pasok. And for more on Captain Hook, balikan natin si Sal Guevara. Patapos na nga ang elimination rounds, kaya sabi ni Mac Cardona, pwede na siyang bumalik sa pag-enjoy na maglaro ng basketball. Pero hindi lang ibig sabihin na magtatamad-tamaran siya. Ang sabi lang niya, Sel, gusto niyang makauwi after a game na hindi niya sisisihin ang kanyang sarili sa bawat mali niyang ginawa dun sa larong niya. Mag-go? Thank you, Sal. Nangyari na ba sa'yo yan, Tom, na nininitpick mo yung lahat ng ginawa mo doon sa ball game? Of course not. Ba't mo gagawin yun? Relax ka lang. Oh, hindi ka naman masyadong ginagamit sa okay. Baka mali yung palakpak mo. Baka mali yung pagtayo mo. Hindi, alam mo, you know,
being serious about it. Mabigat yun ha. When you play a lot of minutes, inaasahan ka. And Mac now looks from within. Ano bang ginawa kong mali? At tama yun, napakalaking bagay nun that you need to be able to enjoy the game because end of the day, trabaho mo nga to, people are watching you what to do. But end of the day, it's still a game. And when Mac enjoys the game, kitang-kita naman natin lahat. Everybody happy. Pati yung mga fans na nasa loob ng venue and sa TV, pagka ginaganahan si Mac, ibang klase ang kanyang sipag. As Mark Borboran makes it a 5-0 run para sa Meralco to open the second quarter. Timeout requested here by Coach Tim Cone, 30-second variety. 5 dikit-dikit na puntos para dito sa Meralco to cut this deficit to 2. The last 3 courtesy of Mark Borboran via that 3. Another assist for Chris Ross. A great setup job by Chris Ross that time, getting that 3-point shot and the 5-point run. Magbabalik po ang PBA on active. 30-second timeout lang to para dito sa San Mig Coffee. 22-20. Just when San Mig thought they had control, pinawi kagad na Meralco. Ang momentum dito, some cause for concern para kay Coach Tim Cone. Well, he wants to make sure na magigising niya agad itong kanyang koponan. He doesn't want anything to be able to get a run by the Meralco Bulls. He wants to make sure he cuts it right away. Early timeout, 52 seconds lang into the second quarter. So, Coach Tim stays with his 5 of Jerwin Gaco, Alex Malyari, Rafi Rivas, Denzel Bowles, and James Yap. Babantayan ngayon neto nina Mac Cardona, Chris Ross, Cliff Hodge, J.R. Reyes, and Mark Borboran. Mark Borboran only playing his 3rd game this conference. Bowles at the post. Yes, bodying up on him. Personal foul whistles on J.R. PJ Simon, who had an explosive start to this game, comes back in para dito kay Jerwin Gaco. Nawamin nga ba si Jerez dahil nagtabog siya dun. Dinabog niya yung bola, resenting to that personal foul called on him. Yap kontra Borboran, step back jumper. James couldn't deliver, nando dun si Simon for the rebound. Malyari for 3. Careful. The good thing for James Yap, kahit na pa nag-finish siya yun sa tirang yun, he looked a lot more comfortable taking that shot as compared to their last game. Hodge on the turnaround. Foul na ipito dito kay Malyari. 2 shots parating para dito kay Cliff Hodge. Si Cliff Hodge ba? As binalik na rin niya yung kanyang usual kalbo hairdo. Parang nag-taper off yung mula nung Philippine Cup, yung energy binibigay niya, yung all the hype all that he created for himself. Medyo nag-taper off, hindi siya masyado napapag-usapan ng league. Well, kaya hindi masyado mapag-uusapan dahil may import. So nabawasan din yung playing time itong si Cliff Hodge. Andun naman yung effort eh. The problem is yung impact, yung ginagawa niyang effort, hindi na as evident because now there are a lot of bigger guys that are there na kumukuha din ng rebound. So kumbaga, kung before nakakuha siya ng 10 rebound, kaya na may mas malalaki, mga kalahati na lang yung nakukuha niya. Cardona with a hook. It's those 2 points, tabla na ang ating labanan. Cardona making sure that he has a better game today against the San Mig Coffee Mixers compared to the last time. Malyari looking to slice through. Nakakita siya ng yung kapirasong crack lang doon sa depensa, looking to take advantage. Both to the line for 2 shots. Naku, ikatlong foul para dito kay Chris Ross. Malaking chance. Chris Ross hasn't really been playing too well in terms of offense dun sa scoring niya. But in the second quarter now, he's able to distribute and get those assists. So very important for Chris Ross to stay away from foul trouble because wala siyang value kapag nakaupo lang siya sa bench. Mula dito kay Malyari gives him a 1-point lead. 2 minuto pa lang lumilipas sa ating second quarter. Cardona stopping on a dime. Set up and in. They really called that play for Mac Cardona, isolating him on top, letting himself create and get the 2 points. Lamang na naman dito ang Meralco, 26-25. They're getting it done with their import seated on the bench as James Yap scores his first basket. So I think it's safe to say that James Yap is feeling a lot better in today's ballgame. Yung nakaraan, scoreless eh. At least ngayon, sa pangalawang tira pa lang niya, nakabutas na siya. At alam mo, magulo yung mga tira ni James in that last game. Parang nagugulat.
wala talaga sa timing. He's able to practice yesterday, so he's a lot more comfortable on the court. Speaking of paggulat, Rafi Rivas nanggulat doon, playing the lanes, taking that leather. Bulls looking to get it over to Rivas. Ross with a steal, gets it out to Hodge. Hodge to Cardona. Knock hits once again. What a great fast break by the Meralco Bulls, because that was just all the effort na pinakita nila. They worked hard for the rebound, for the pass, and the layup. Malyari for three. This time tumama na sa ring. Denzel Bulls saving that leather. Getting another possession para sa San Mig Coffee. Malyari over to the left. James isolated kontra kay Borboran. Tutulong si Ross. Look at that steal. And he keeps it in play. Borboran to Hodge. He scores. No, Borboran for the rebound. Makmak, minadali. Double block ay dahil napituan pa siya ng foul. Or no, it is a foul on Hodge rather. Well, 2 shots by the Meralco Bulls that time. Nakala mo pasok na. 2 points already for Meralco, but it will be not, and they get a foul. Ngayon magbabalik na itong si Joe Devance. Reason being is, kanina kung mapapansin mo si Reeves yung napunta sa corner. So there's no real threat on the corner. So now the guys are able to sag dun sa nasa post. So ngayon binalik na ni Coach Tim Con si Devance para magkaroon ng more offensive threat. Sabay pang bumalik dito, itong si Mark Baroka, makakasama si Yap, Simon, and Bowles. Reyes, Dawson, Borboran, Cardona, and Ross ang lima naman ng Meralco. Hindi naman makasintahan ni James doon, itong si Ross. It's so easy for James Yap to score that time. The Meralco defense caught napping. Ross over to Dawson. Gets it out to Cardona. Makmak has been feeling it. On the run, no. Rebound, Bulls. Out to Baroka. Napunta pa kay Simon, pero meron ng foul dun pa lang sa pasa. Napaganda pa yun, ha? Yung foul ni Makmak Cardona, because that would have been sure 2 points for the San Mig Coffee Mixers. At yun yung sinasabi ni Coach Tim Kuhn, dapat daw hindi na ipinito dahil yung advantage nasa sa kanila nga naman na mawawarningan ito rin siya. Na-warningan si Coach Tim Kuhn for, that is weird ngayon lang may na-warningan si Coach Tim Kuhn yata na may tinawag na foul kontra sa kalaban pero Na nagreklamo siya. dapat din yung tinawag Yap. Borboran recovers. Pasa niya, natapik ni Reyes. Cardona looks up court. Simon ang sasalubong. Makmak. Over Bulls. Puta tayo nabot. The pitch out is too strong. Pero Simon napunta pa kay Baroka. Who gets the 2 points? 2-on-4 fast break para sa San Mig Coffee Mixers, and still able to get the 2 points. 31-28. San Mig back up by 3. Dawson contra Bulls. Dawson squeezes one through. Napakahirap na tira naman yon para kay Eric Dawson. Now 8 points in the ball game. They needed that. Baroka from the outside is tagged by Eric Dawson. So 3 shots parating para kay Mark Baroka. And the big thing para kay Eric Dawson, pangatlong foul na ni Eric Dawson yan. So both Chris Ross and Eric Dawson with 3 fouls. Coach Ryan Gregorio talking to the referees, trying to explain na itong si Mark Baroka yung nag-extend ng kanyang paa. Baroka rattles home the first free throw as Coach RG continues to argue his case. 6-2 and 3 na para dito kay Baroka. Make that 7 points. At impact yung mga puntos nitong si Mark Baroka. Yung fast break na yun, that 2-on-4 fast break off a save. Scrambling on offense, still getting that 2 points. Ano naman yung luxury ni Coach Tim Kuhn? Yung rotation niya. Ayun pa lang ipinapasok itong si Yancy De Ocampo to try and bother. Itong si Eric Dawson. Si J.R. Reyes muna. Binantayan niya dito. Cardona on the move. Mac over to Borboran. Dawson at the post. Dalawa kalaban. Spinning away from Devance. He's in trouble. Gets it to Reyes. The pirouette in the lane. Good strong move by J.R. Reyes. 4 points now. And you like that because J.R. cut to the basket and was able to stay calm to get the 2 points. Baba na naman sa dalawa ang abante ng San Mig Coffee.
Oh, Simon moving well without the leather. Bowles is bumped. He cruised back to the line for 2 shots. And that happened because itong si J.R. Reyes had to help out on PJ Simon. Pagka si J.R. Reyes na naman nagreklamo, technical team. Warning. Buta hindi si J.R. Reyes kasi kanina may warning, May warning si na siya. J.R. Reyes. And you only get one warning. Oh, pagka na pangalawang warning ka, sabi mo, loko lang pala eh. Hindi mo naman pala tagla. Hindi mo pala ako tutuluyan eh. Oo, okay lang pala eh. Kaya ikaw, I'm warning you. Ay. Pero, dalawa yan, hindi isa. Oo, isa lang. Ay, isa lang. Okay. Isa lang yung warning. 35-32, San Mig abante ng 3. Oh, hawak ang jersey. Ito ni Cardona. And that's one way of stopping an offensive player. Patrabahuhin mo siya sa depensa. Try to set up a Mac Cardona so that PJ Simon would be forced to play defense. Naalala mo last year nung magtapat din ng Meralco at San Mig sa quarterfinals net ng Commissioner's Cup? Doon inilabas ni Mac Cardona yung height mo no? Nung ina-Alaska niya, etong si Denzel Bowles. Pero dito Mac Cardona, making up for lost time, scoreless siya nung una niyang makatapat. Etong San Mig Coffee, nakaka-8 puntos na. And for more on Captain Hook, balikan natin si Sel Guevara. Alam mo, Magu, itong si Mac Cardona, he has high respect dun sa pinagdadaan ng sakit on and off court nitong si James Yap, pero sabi nga niya, buti na lang siya raw hindi nakakasakit. Although he wishes James to get well soon, sabi niya, he will still use it to his advantage. Magu? You feel for a fellow athlete na hindi ka dumadaan sa ganyan. Teka lang, may konting weakness. Kailangan namin manalo. Gagamitin mo to your advantage. You know, every time you're playing, you will use everything that you can to your advantage to be able to get that win. Ayan, makita mo, si Big Game James Yap nakahiga dun sa gilid ng bench na ito, San Mig Coffee. And that's why, Magu, a lot of the coaches and a lot of the teams hindi pinapaalam dun sa kalaban or to everybody ano ba talaga yung totoong state of health ng mga players. Minsan kahit sa atin, hindi pinapaalam eh. Oo. Di ba? Hindi, totoo yan, ha? Kasi ayaw mo makitaan ng weakness. Denzel Bowles now in double digits with 11 points. Balik sa 5 ang abante na San Mig Coffee. Ross over. Dawson, pinamahalas dito si Eric Dawson. That's a well-run play. Good pass by Chris Ross. Good screen by J.R. Reyes. Hindi lang na-shoot ni Eric Dawson. Bowles once again. Back-to-back hits for Denzel. Ganito sumot ng jump shot. Ang sabi nitong si Denzel Bowles. Denzel Bowles been very consistent in this ball game. 13 points already. Back to the biggest lead of the contest. 7 puntos para dito. Kape. Borboran for 3. Punches and throw. Runs solid off the bench. 2 3-point shots in the second quarter. Baba sa 4 ang kailangan punuin ng Meralco Bolts. Simon looking for Devance. Cardona nag-gamble. Pero pag kick out pass ni Devance, nandoon pa rin naman si Cardona. Mac, nice sidestep. Pops it up and in. That was a tough shot by Mac Cardona. May halo ng swerte yun. 10 points now for Cardona. And you know, if you look at Cardona, yung game face na, he's got it on. Equaling his total from their last contest kontra sa Ginebra. 10 points. PJ, pull up, in and out. Also, natapikan sa braso na ito ni Dio Campo. Cardona working hard on offense, but also working hard on defense. In that shot of Cardona, Saan galing yung dukot nun? dinaan na sa kilikili shot. Kilikili shot on ka. Oo. Mahirap yun. Dati yung mahilig doon, di ba si Marlo Aquino? Pero sa poste, di ba? Oo, sa Pag poste. pilit, Tansyado. Mac over to Borboran. Sakto 4 na minuto natin sila sa ating first half. Cardona tumabaybay sa baseline. Tatanggap mula dito ang bola sa kaliwa. 3-pointers. Too strong. Simon para sa rebound. 39-37. It is San Mig by 2. Less than 4 minutes remaining in quarter number 2. Pull-up jumper. YD delivers. And with that play, kapag pinanood mo yun,
you know it's something that they run in practice over and over again. Dahil pagpunta ni Yancy dun sa high post, he was ready to turn around and shoot. Ross, sinahanap etong si Dawson na unahan lang ni Bulls. Buenafe, papasok para dito kay Macmac Cardona. Salvacion, umahabol, umabot ba? Hindi pa naman naiabot yung bola. So Salvacion and Buenafe, the two starters para dito kay Coach RG. Ibinalik na ni Coach Gregorio. Buenafe, fresh off the bench, pull-up jumper, off the glass for two. Talk about degree of difficulty. Ron J. Buenafe getting his first 2 points and with style. 41-39, Sandmig still up but only by 2 now. YDO looking for Bulls, dadaan muna kay Baroka yung bola. Evans nakasil na kontra kay Salvacion. Baroka will miss, Dawson for the rebound. Dawson dribbling down the middle of the court. Hanap yung kanyang point guard na si Chris Ross. Ross to Sunday. Up fake, step back three. No good. EJ with yet another board. Pang-apat na rebound na yan para dito kay Simon. Evans kontra Salvacion. Ito yung kanina pa hinihingi ni JTV. Wanting to use his size. Now fading. Bulls. Top board. Nabitin. Dapat dinakdak na lang yun ni Denzel Bowles. Pakanoy P. Top board finish. Nabitin tuloy. Blocking foul whistle there. This is that pass. JDV to Bowles. Ando na no? Pwede niya nang idakdak yun. Offensive foul pala na ipito dito din. So pagkatapos na itong timeout na to, mababalik ang bola sa San Miguel. At alas 9 ng gabi mapapanood via satellite dito lang sa Active. Tickets are available at all SM Tickets and Ticket World outlets. Baroka gets it over to Bulls. Pull-up jumper. Denzel continues to deliver. You know, in this conference, I feel yung jump shots nito si Denzel Bowles, he's actually gotten better at that as compared to last year nung naglaro siya dito. Palayo ng palayo, yung pinapakita ni Denzel Bowles. Baka pag bumalik pa to next year, may 3 points na. 43-39. Less than 2 minutes remaining sa ating first half. Big abante ng apat. Buenafe, gustong bawasan yan. Buenafe all the way to the hole. Ron J. Buenafe, the good thing about him is he's always very aggressive when he's on the court, always looking to score and get a basket. Simon, nakawala ng bahagya. Dire-diretso. Agad yung 2 points na yun. Collapse on the defense that time of the Meralco Bulls. Wide open yung layup ni PJ Simon. Dawson, it's been a silent first half for him so far. They go over to Ross. Dawson wanting to make some noise. His quickness that time, one shot fake to the right, dribble to the left, and got the layup. Ngayon pa lang naka-double digits itong si Eric Dawson, a total of 10 points. Baroka with a one-hander, 10 beats. Salvacion para sa rebound. Ross with a running start, gets it over to Hugnatan. One dribble, left-handed layup, bitin. Bulls for the rebound, pero a little shaken up. Ito si Denzel Bulls. Slowly gets down court. So kanina napansin natin that they were working on his right thigh. Maybe we'll try to get an update on that during the halftime. Baroka on the move, down the gut of the defense. He's strong. Baroka gets his own miss. Malakas pa rin. Pero mananatili ang bola. Dito si San Mig Coffee. Last touch daw ang Meralco doon. 22 seconds for the San Mig Coffee Mixers to be able to get the last shot in this quarter. Baroka from the baseline. They can hold for the last possible attempt, up by 2 points. PJ Simon, specialty of Dawson yan, mga last second situation though. And he likes having the ball in his hands dito sa ganitong mga sitwasyon. 8 seconds remaining ngayon sa ating first half. He elects to give it up to Bulls. Spin to the baseline, loses that leather, pero last touch daw, ito si Hugnatan. Bulls trying to go for the quick spin to the baseline, but Hugnatan getting a hand on it. Now with 4 seconds remaining, sino kaya ang titira? PJ Simon asking for it. They immediately go to Bulls. Nabitawan pa. Hugnatan with a Hail Mary. Napalakas lang.
yung kanyang tira. So at the end of the first 24 minutes of action, it is San Mig by 2, 45-43. Habang nasira ni Dominico yung buzzer dito. The Meralco Bolts making a better or good headway dito sa ating second quarter. Dalawa na lang ang lamang nitong San Mig Coffee Mixers, largely because of a Mac Cardona coming to life here in the second quarter, but also ito si Mark Borboran with back-to-back threes also to start out the second quarter for the Maganda yung Meralco mga Bolts. hugot ni Coach RG mula sa kanyang bench. Talagang halos lahat naman talaga nag-contribute dito. At yung binanggit mong bida at the half para sa Meralco ay ating makakasama. Mac, binabanggit na ni Dom kanina, yung focus mo, yung fire doon sa mga mata mo, parang pansin na pansin natin sa ballgame na ito. Wala lang. Gusto ko lang i-redeem sarili ko nung last na meet sila. 0. Oo, Mac, pinag-usapan namin yun nga. 0 points ka in that first game against San Mig Coffee. Paano ka ba nag-prepare for this ball game? 10 points ka na ngayon? Wala. Focus na sa practice. Sa shooting. Kung ano yun lang, makakatulong sa team. Ginagawa ko. Naalala namin last year, Mac, madalas mong alas kayo na itong San Mig Coffee doon sa ano height mo. Na-expect pa namin yan sa second half. Hindi ko alam. Depende. Tignan natin. Kailangan kalbuin mo muna, no? Thank you sa iyong oras, Mac, and good luck pagdating ng second half. It is San Mig Coffee by 2, 45-43. Magbe-break muna kami ni kasamang Dom. Magbabalik po ang inyong PBA dito lang sa Active. So far at the half, it is the Mixers by 2, 45-43. Mag-umarjan po, kasama pa rin natin si Dominic Uy. It was all San Mig from the get-go nung first quarter, pero nakabawi din kagad itong Meralco. Kapag hindi mo itong dalawang quarter na to, in the first quarter, you gotta give it to the San Mig Coffee Mixers. Pero nung second quarter, nakabalik itong Meralco Bolts, and that's why they only have a 2-point lead itong San Mig Coffee Mixers. So balikan natin yung ating first quarter, Magu. Silipin natin yung mga kapanapanabik na pangyayari from the first 12 minutes of action. After going scoreless both squads for the first couple of minutes, etong San Mig Coffee finally got themselves going. Bowles and Devons connecting on that occasion. Tapos yung depensa talaga nila, ang kanilang sinandalan dito. PJ Simon will finish here. Nice location come from Devons, diving out of bounds. Si Denzel Bowles talaga namang nagparamdam. Nangalabaw na dito sa loob ng MOA Arena. Two-handed jam. Devons returning the favor. You look at that first quarter, 6-point lead by the San Mig Coffee Mixers. Yung kanilang field goal percentage, 45% dahil maganda ang kanilang ikot ng bola. And look at the fast break points for the San Mig Coffee Mixers. They're in total control of that tempo. And you look at the turnovers for the Meralco Bolts, too many turnovers. And then San Mig Coffee naman, naka 6 points off those turnovers. So you gotta give that quarter to the San Mig Coffee Mixers. Pagdating ng second quarter of action, doon na bumomba etong Meralco Bolts. Mac Cardona scoreless nung una niyang makatapat. Ngayong komperensya, etong San Mig, he went to work in quarter number 2. Naka-double digits na siya. Para dito sa Meralco, Ross with a steal, Hodge finding Cardona on the run, 10 points in total para kay Captain Hook. Tapos yung isa pang hinugot ni Coach RG sa bench, Mark Borboran, not one but 2 long bombs ang kanyang pinakawalan. Kaya nanalo sila in that second quarter, 20-23, pero down pa rin sila by 2. Cardona in that second quarter had 8 points, but yung bench scoring for the Meralco Bolts, ito ngang si Mark Borboran, simula pa lang, napilitan nga mag-timeout itong San Mig Coffee at the beginning of the second quarter. 20 bench points coming from there. And points in the paint for the Meralco Bolts, 16 as compared to only 4 for the San Mig Coffee Mixers. Kung nung first quarter, yung mga turnovers ang binibigay ng Meralco, pagdating naman sa second quarter, baliktad yan. They were forcing San Mig Coffee into turnovers and they were scoring off those turnovers. That's why nakabalik itong Meralco in the second quarter, 28-23 ang score just for the second quarter alone. Para malaman naman natin ngayon kung ano ang mga napag-usapan at the half, makibalita tayo kay Selke Pam. 2 pointers lang ang binigay ni Coach Ryan Gregorio sa kanyang mga players. Una, i-shoot naman nila mga free throws nila. Pangalawa, ingatan naman sana ng kanyang mga players ang bola. At nakausap ko naman ang physical therapist ng San Mig Coffee Mixers. Sabi, wag daw mag-alala mga fans kapag may minamasahing key players. Ibig sabihin lang ito, it's maintenance para hindi bumalik ang kanilang mga injuries for this important game. Magud, Dominic? Thank you, Sel. Itong Meralco went 4 of 9 from the free throw line all first half long. 44% lang yan. Pero yung mga maintenance naman, mga maintenance na iniinom. Ikaw ba may kailangan i-maintain sa'yo? Liver. Pamasahin natin mamaya. But, talking about what Coach Ryan Gregorio said, shoot naman nila yung free throws nila. Yes, that's one thing. But another thing is they could want to go to the free throw line a little bit more. Oo.
9 attempts lang compared to the 14 of Coffee so far. Yung aggression, yung makikita mo dyan, ano? Now the second half underway inside the Mall of Asia Arena. Joe Devans ang didiskarte, gets it over to Bulls. Kasama nila sina Horda, Simon at Baroka. Same starting unit yan. Ganun din naman para dito. Sa Meralco, we see itong sinahugnatan. Ross, Salvacion, Buenafe at ang kanilang import na si Dawson. Gotta remember here at the start of the third quarter, both Chris Ross and Eric Dawson with 3 personal fouls. So kailangan mag-ingat sila because if they get their fourth, they will be forced to sit down early. Buenafe punches it through. He's got 7 points in total. Scoreless to the first quarter, ano? In the second quarter, nagpakita na ng 3-point shooting. Itong Meralco Bulls, and now it's simula ng second quarter, naka 3 points ulit itong si Buenafe. DJ Simon now in double digits himself. 10 na ang kanyang total. Buenafe kontra Simon. Pupunta sila kay Salvacion. Dawson with a pull-up. Is fouled. This is 5 Bulls. May bonus free throw pang parating para kay Eric Dawson. Right on the elbow, ano? Yung tama na ito ni Dawson. Bahagya lang yun. Mintis nga lang yung bonus para dito kay Eric Dawson. He's now 0 for 2 from that free throw line. Parehong bonus free throw yun. I mintis niya. 48-47. It is Meralco by 1. Evans, hindi mabawi yung kalamangan. Ross over to Hugnatan. Meralco will reset. Dahil ang bilis din ang depensa ng San Mig Coffee. Ross on the move. Gustong kalabawin itong si Baroka. Fouled way before the attempt. You know, every time Chris Ross drives to the lane now, napaghandaan siya ni Mark Baroka because he's not able to get a clear layup. He kind of bobbles a little bit dahil natatapik nitong si Mark Baroka. Third personal foul whistled on Baroka. Dawson against 2. Where will he go? Dawson gets it to Hugnatan. Pinalipan. Reynel. Labas. Pero na-last touch pa rin doon si Hugnatan. Official correcting himself there. Baroka nagtawid ng bola. Devans, pull-up three-pointer. It's good! And after that 3-point shot itong si Joe Devans, sige na, baba na kayo. But Joe Devans has been trying to make that 3-point shot. He had 1 or 2 attempts in the first half. Ross over to Dawson. Gets away from Devans. Diluwa lang ng ring yung kanyang tira na Horda. Nakita si Simon. PJ doing what he does best. If you're the point guard for the San Mig Coffee Mixers, pagkakuha nyo ng rebound, tinitignan mo na, inaabangan mo na itong si PJ Simon trying to leak out and get that quick 2. Open court basketball. Definitely forte yan ni Peter June. Hugnatan in traffic. His forte. Di lang naawa yung ring doon. Going strong again itong si Reynel Hugnatan. And well, this is that 3-point shot from Joe Devans. And then after, sige na, baba na kayo. No celebration. Ayos lang. One of the things that's hardest na bantayan, yung fast break, especially coming off a shot. And PJ Simon just a master of being able to leak out and get the 2 points. Unahan tayo sino makakagaya ng buhok ni Joe Devans. Ano ba? Wala ka naman bantay ngayon. Pwede kang... Ano mangyayari? Ano kaya maganda? Kumauna ako. Kumauna ka. Ano mangyayari? ano magandang pagpustahan? Tanong natin mamaya kay Ma'am Ras. Steak dinner. Yan, steak Diba? Pero kailangan ganyan kataas yung buhok, ha? Oh! 52-49. Devans to Bulls. Foul on Hugnatan on the catch. No choice na si Reynolds dahil naunahan siya sa posisyon. Simon, nice movement without the leather. Bitin lang ng tira. Somehow it ended up with Chris Ross. Nabitawan ni na Horda yun.
Lugnatan on the secondary. Broken up by Barroca once again, Dom. Good defense by Barroca. He's able to get to the lane and try to delay the offense of the Meralco Bulls. Lugnatan gustong makuha yung kanyang puntos. Gets it for the Dawson. Tied up and fouled. In the process, Bulls will pick up number 2. Or 3, rather. And when you're posting up at that time, ito si Lino, katanahan ng si Denzel Bulls. Usually, you want to get them the ball not by the free throw line. Maybe a little bit closer and get a running start para hindi na siya mag-dribble. That's once you start dribbling towards the basket, parang magnet yung bola eh. People would try to swipe at it. Dawson goes 2 for 2. He's 2 for 4 so far in this game after missing his first 2. Mabasa isang abante ni Sanmig. Bulls spinning baseline. Ando doon si Ross para magambala siya. Bulls did not like that contact. Second personal foul for Hugnatan. He has a tough task of trying to stop Denzel Bulls. But Bulls, alam mo magandang ginagawa ni Bulls, quick spin towards the baseline, and he's so big and strong that he's able to maintain yung space na na-create na dun sa mabilis na ikot. Denzel takes care of both. Nagmamadali ang Meralco. Ross to Buenafe. Here's a 3. Bulls saves it. Ang tabla sana yun para dito kay Ronje. Orda, quick pass to Bulls. 2 shots parating na naman para kay Denzel. Another foul by Renel Hugnatan. It's so hard to stop Denzel Bulls, especially when he's moving well without the basketball. You know, even if you move well without the basketball, kailangan mo tignan yung pumensa nitong Sanmig Coffee. Proper spacing. Sanmig Coffee repeatedly hurting Meralco from that 15-foot line. Pinagpatuloy nila yung ginawa nila ng first half, ano? Going to the line, forcing Meralco into foul. And that goes hand in hand. When you space the floor very well, mahirap humelt. So kapag mag-isa ka at naunahan ka, more than likely, you end up fouling. Kung hindi ka masyutan, malamang foul ang pamigay mo nga. Lugnatan, ball fake. Gets it to the post. Tatlo kalaban, Dawson. No. Bulls rebound, Devons pushes it. Pang 13 rebound na yan para dito kay Denzel Bulls. Pull-up jumper. Denzel delivers! 21 points now for Denzel Bulls. 6 in the first, 9 in the second, and 6 so far here in the third. Denzel Bulls taking over para sa Sanmig Coffee, getting it done from underneath and from beyond. Kaya naman etong Sanmig, abante na naman by 7 points. Sa Alaksan FR National Camp Finals, April 16 po yan, 2013 sa Unilab Gym. Magpapatuloy naman ang top 10 winners sa pag-abot ng kanilang pangarap. Dahil kapag sagot mo ang galing, sagot ng Alaksan FR ang aray. 100% ng suporta ng Alaksan FR at isigaw ang galing mo. For more details, visit facebook.com/Alaksan Fast Release. Project kasama sa Coach Colas, napakagandang project nga mo. Well, napakaganda ng laro itong si PJ Simon, getting another 2 points. And again, quick yung binigay nitong si PJ, ha? That stretches this lead to its largest. 60-51. Borboran, maganda nilaro niya no second quarter. Gets it to Reyes. The layup results in a foul. It's very important for Meralco. Try to get their offense going. Hindi sila makarunong sa labas. Try to get to the line just like what J.R. Reyes did. Devons ang napituan ng personal foul sa pagkakataon ngayon. Second for JDV. Mintis naman yung free throw ni Reyes. J.R. Reyes takes care of the second. He's got 5 in total. Baba sa 8 ang hinahabol na Meralco. Barroca looking for Simon. Cardona on him. PJ facing up, jab step fake. Ayaw kumagat ni Captain Hook. Nice spin. Peter June. Yes, ang bangko on a Saturday night, though. 6
16 points now for PJ Simon. And you know, it's such a joy to watch PJ dahil ang dami ng mga moves na nagagawa niya. He's able to react to what the defense gives him and he's able to get that shot up. Cardona gustong bumawi. He's in traffic. Nice fake! Galing kay Captain Hook. He's working hard. Itong si Mac Cardona now with 12 points. Si Escobar siguradong hindi na naman yun. Basta may mga pump fake, yan ang mga paborito ni Jolly Escobar. Bowles from the right. Spinning baseline. Oh! That's how Bowles throwing it down. And that's what you mean taking it hard to the basket. Quick spin again towards the baseline. Two-handed slam para kay Bowles. First double-digit spread of this game. Second, kita mo naman doon. Tatlo pa yung nakapaligid sa kanya doon. Cardona at Borboran, last line of defense. Wala na silang magagawa doon. Dawson bumawi naman dito sa kabilang dulo. Ganda nung reaction ni Denzel Bowles doon. What the defense is giving him. Evans, maganda yung pagkakalibrate niya at halftime. Maganda yung kanyang pagbasa din sa depensa. Nakita niya nakasag itong si J.R. Reyes. He'll sag, titira ko ng 3 points. Second three-pointer of the game para dito kay Evans. Borboran over James. Babalik lang ng James Yap dito sa ating laro. Cross sa poste kontra Baroka. Looking to feed Dawson. Bumped by Bowles, taking the contact, gets the basket. That was a tough shot. Outstretched arms falling away, spinning for Eric Dawson. Parang fadeaway layup. Oh, parang nakapikit na rin siya. Evans na naman. Inside and out for Joe Devance now with 13 points. Yun ang kaganda dito kay Devance. He's not just settling for the outside shot. Iniiba-iba din niya. J.R. Reyes settling for that three-point attempt. Pagkakataon na Sandvik, palaguin pa ang kanilang abante rito. James creating the space kontra kay Borboran. Matalas lang yung tira. Reyes over to Ross. Nakita si Cardona on the run. Mac off balance. Dawson stick back. Ayaw pa rin. Sandvik Coffee shooting 9 out of 13, make that 10 of 14 in this quarter. Talking about napakataas ng shooting percentage ng Sandvik Coffee. And how do you put your percentage up? You share the basketball. Frustration starting to set in dito sa Meralco Balls. Tignan mo si Chris Ross. Mahagis na niya yung bola doon sa goal post dahil assignment niya yun eh. Missed his assignment. Naaasar na sila sa kanilang mga sarili dito, forcing Coach Brian Gregorio into a 30-second timeout now. When you look at that play, one of the things that happened kay Chris Ross is he lost vision of his man nung pag-cut, kaya naman siya nasingitan ng isang layup. Habang nandirito tayo sa 30-second timeout na Meralco Balls, silipin muna natin ang ating Mang Tomas Macho Ganado move of the game. Macho si PJ Simon dito, ginawang asintahan si Mac Cardona, isang boteng Mang Tomas patok sa mga machong katulad nito ng buhay nyo. Mang Tomas Macho Ganado. Sige, ako macho, ikaw, pero ikaw yung macho ganado. Parang mali, nag-backfire sa akin yun. Ikaw macho, ako ganado. Nag-backfire. Si Miko Halili ang ganado. Hindi, ikaw, mas bagay talaga sa'yo yun. 71-58, nagsisimula ng mamaga ang abante ng Sandvik Coffee. Meralco goes to their import, and Eric Dawson will troop to the line for 2 shots. Well, off that timeout, Coach Ryan Gregorio wanting to set up his import. Pero ilang beses na rin natin nakita, Dom, yung mga usual na 3-point play opportunity ni Dawson, nagiging 2 shots. Hindi niya nakukuha yung mga point blank na kahit nagkaka-contact. Alam naman natin si Dawson, kayang-kaya niya ipasok yun. Well, kaya niya ipasok yun, but ang nagiging problema niya is he has to go through 2 or 3 defenders of the Sandvik Coffee Mixers at hahanapan pa niya ng butas pagkatapos nun. So that's why hindi straight layup yung nagagawa niya. No? Hinahanapan niya talaga ng butas, which is more difficult to make the shot. And until the rest of the locals not named Mac Cardona hurt eto Sandvik Coffee, yung depensa nila itutuon lang talaga dito kay Dawson. Ross to Dawson on the run. Oh, natagian from behind. Out of bounds lang yun. Excellent hustle on the part of Bowles. Naisahan ito si Eric Dawson that time. He thought he had a slam dunk. Sunday for 3. No. Bowles beats Hodge to the rebound.
Here comes Baroka sa kabilang dulo. Yap tatanggap over the Devons. Isa the hot hand dito sa ating third quarter. JDV testing in. Not that time around. Cardona puts it on the floor. Tatlo kalaban. Mac, walang problema yan. Picks up the personal. San Mig Coffee able to get back on defense, like you mentioned. 2-on-5 yun. That opportunity for Cardona. Leslie Gonzalez, bagong pasok. Napituan kagad ng foul. Mac is at the line for 2. 15 pesos lang. And I have to jump on the bandwagon. Sang-ayon ako kay Mr. Sabi Halili. ko na. You have to change your Twitter name, Dom. Tuy na lang, bagay. Mag-aantay ako ng siguro mga at least 100 people na magsabing oo. Si Sel, umuon na. Tatlo na kami lumiko. That's Halili, Marjon, and Guevara. Pull-up jumper, Rivas. No go. 3.5 remaining in the third. Timberlake to Cardona. Stop and pop 3. Bang! Cardona trying to bring back the morale balls in this ballgame, forcing Coach Tim Cohn into a timeout. 71-63, bababigla sa 8. Ang abante ng San Mig Coffee. 5 unanswered points galing dito kay Captain Hook. Forces San Mig into this timeout. 26th anniversary. At 38, PBA's 38 season, week-long anniversary tayo at meron tayong raffle promo para sa isang Condo Dub pangarap mong bahay ngayong abot kamay. Pwede ba tayo sumali dyan? Disqualified na. Paluto natin. Malamang hindi tayo pwede. Pero mga PBA fans, para makabawi din sa PBA fans, bibili ka lang ng ticket doon. Ayun lang pala. Ito yung natin ticket eh. Eto si Sel, tignan natin kung bumili ng ticket. Ako, bibili ng ticket? Pwede. Tulak na. Okay, alam mo, nararamdaman ko na yung pressure sa players mula sa players ng Meralco. At happy lang ni Coach Ryan Gregorio sa kanila. As soon as you get the ball, run. Kung pwede maging mas madamot sa bola, maging madamot na. Eh mukhang effective naman, Sel. Tignan mo, baba na sa 6 ang hinahabol dito na Meralco, 71-65. Coach Archie pushing the right buttons here late in the third quarter. Rivers almost lost it. Baroka picks it up. Pull-up jumper rattles home. Oh, they needed that. That was a big play by Mark Baroka. Natapik na yung bolang yun. And getting his 12th point off the ball game. Basically, ang sinasabi ni Coach Ryan Gregorio, don't hesitate when you have the basketball. Timberlake to Cardona. Aatake sa baseline. Pepreno, nice looper. Galing kay Captain Hook. Cardona now with 8 points in the third quarter. And this is a good sign for Meralco, just keeping San Mig Coffee within striking distance. Devons bowls over Dawson. Blocking foul whistled on Eric. That's a fourth personal foul of Eric Dawson. So he'll have to be careful. Ito si Dawson really trying to help out every time. Looks at the defense for Meralco. Technical si Coach RG. So Baroka is at the line for that technical free throw. Naku, couldn't make him pay. Coach Archie really trying to push his boys on the floor to be even more aggressive. Well, he's being aggressive himself. Kaya naman siya natawagan ng technical foul. But what I like what he did is natawagan siya ng technical foul. Pagkatapos, tumigil na siya. He made his point, and he hopes, minsan ginagamit din yun, no? His 5 on the pag-ising. response. 75-67. The San Mig back up by 8 points. Timberlake didiskarte para sa Meralco. They go to Cardona once again. He's taken over here in the third, 8 of his 18. Fouled by Rivas. Penalty na itong San Mig Coffee. So 2 shots para sa ilara ni Cardona. Expect Chris Timberlake to keep on looking for Mac Cardona every time he has the basketball. Cardona can double his total from the first half here. Off the bench din siya dito sa third quarter. Silipin
na rin natin ang ating Rexona Power Rebound. Ito mo naman, itong si Denzel Bulls outboxing ang kanyang counterpart. Brought to you by Rexona Man with 50% more long-lasting protection so you can do more. 75-69, Meralco trying to hang on to the coattails of San Miguel at this juncture. Steal. Dawson ba yun? Okay, Timberlake yung credit. 2 points, sigurado kay Dawson. What a great pass by Chris Timberlake, finding his import, Eric Dawson, forcing San Miguel Coffee into another timeout this quarter. Back inside the Mall of Asia Arena sa pagpapatuloy ng ating PBA Sabado nights. Meralco Bulls banging on that San Mig door using defense and hustle to get themselves within 4 points. Eric Dawson with the jam. Nice feed coming from Timberlake. Silang dalawa yung nag-conspire to take that leather away. Silang dalawa na rin na nagtuloy to get the 2 points. Talking about being aggressive itong Meralco Bulls here in the third quarter, their defense has definitely been more aggressive, extending out all the way up to full court. James for 3. James Yap, 7 points in this ballgame, 3 out of 4 yung kanyang shooting. Cardona gustong bumawi. Found himself in trouble. Pasa niya kay Dawson, natapik palabas. Sideline inbound para dito sa Meralco. Cardona on the move. Malyari on him. Cardona with Barroca helping out. Misses on the fourth shot. Malyari looking to settle things down. They go to James. Bullet pass to Rivas. 14 on the shot clock. Bulls tatanggap. Puts it on the floor. Sumakay pa kayo! Huwag lang kayo malikot! Wow! From all the way almost up to the 3-point line, 1-2 dribble para kay Denzel Bulls and a slam dunk. Talk about back-to-back impact points. 3 points para kay Yap and a slam dunk for Denzel Bulls. How will Meralco respond? They go to Makmak. Mak is in trouble. Malyari takes it away. Malyari is fouled by Cliff Hodge to try and save a layup. Meralco came back strong here in the third quarter. May pagsagot itong San Miguel Coffee and Denzel Bulls. 2 dribbles all the way to the basket. Quick move, slam dunk. Taking on all comers. 4 na defender na daanan niya doon. Grabe naman yung gigil ko ni Denzel Bulls. 5 seconds remaining in the third. PJ gets it to Bulls. Couldn't get the basket pero they have done enough to recover here. Bumaba sa 4 kanina yung abante ng San Mig but they go on a 5-0 run to close this third quarter. Denzel Bulls has gone to work. Big game James Yap nakapag-contribute na rin. Abante rito ang San Mig. 80-71 despite the strong push of the Meralco Bulls. Cartada, 80-71 is the score. Meralco really did a number on San Mig in that third quarter, cutting this deficit to just 4. Pero an even stronger finishing kick galing sa San Mig gives them a 9-point lead to open the final frame. Puntos ang pinag-uusapan natin. Meralco scoring 28 points in that quarter. Madami na yun. But San Mig Coffee scoring 35, shooting 62% from the field and making 3 out of 4 of their 3-point shots. Tapos si Denzel Bulls, 2 slam dunks in the third quarter. Tapos ngayong fourth quarter, kinukuyot na ng kanilang depensa. Itong si Makmak Cardona. Kako Metangan looking for Bulls. Kasama si Rivas, Malyari, and Simon. Bulls barreling his way through. Tumalog palabas yung kanyang power move. Ross sa kabilang dulo. Si James Yap, pambihira lang ginagamit ngayon ni Coach Tim Cone. Sunday for 3. Punches it through. Kasama ni Salvacion sina Ross, Hodge, Reyes, and Cardona. Very sparing nga yung minutes dito, no? With James Yap. Malyari kontra Cardona all the way to the hole. Rivas snatches it from behind. Di nga lang matanganan yung bola. Before Meralco,
maganda na, you know, they have a strong kick, pero mas matindi yung pagbalik nitong San Mig Coffee. So for them, hindi sila pwedeng magpaiwan. Tom, how much is this taking out of Meralco? They've been playing catch-up basketball all throughout this game. Nakatikim ng kalamangan paminsan-minsan, pero puro tigwa 1 point lang yan. Nakatikim ng first, ng second, and ng third. Pero it has been all San Mig all throughout this game. And the thing about the San Mig Coffee Mix is yung ikot ng tao ni Coach Tim Con, he's digging deep into his bench, playing most of them. Ito namang Meralco, shortening a bit yung kanilang rotation, so it could tell on them dun sa last few minutes of this ball game. Cardona, no other recourse but to hold on there. Naipit na siya sa ilalim amongst the bigs of San Mig. Papalitan muna si Mac dito ni Ronjay Buenafe. Coach RG trying to give Mac a breather. Hindi matuloy ni Ronjay yung kanilang pagbalik dito as James Yap continues to get stretched on that San Mig bench. Bowles almost lost it. Hodge shaves it. And Meralco completes that steal. Magkakataon na naman nila makalapit dito, down by only 6. Ross almost lost this pivot, will reset this attack with 12 to work with. Buenafe di discarte, Simonone 4 to shoot, Ronjay for 3. No go. Tackle para sa rebound. Just one attempt for the Meralco Bulls. San Mig Coffee making sure that they clear that rebound. They swing it the other way. Bulls with a running start. Cooler! Ni Hodge. Well, that time Cliff Hodge, great help defense. Ronjay against Malyari, bitten! Alex Malyari holding his own to bother that shot. Hindi nagustuhan ni Coach Tim Con yung kanilang formation. He wants to make sure they get a basket here. 30-second timeout requested by San Mig Coffee. Dahil kanina pa rin naman sila napako sa 80. Ang maganda lang para sa San Mig Coffee, hindi rin nila pinapa-score yung ball sa kabilang dulo. Well, if you can't score, make sure na yung kalaban mo hindi rin makapuntos. When Coach Tim Con, you know, Coach Tim Con, usually yung rotation niyan 8-9 players. In today's ballgame, he's already used 11. So talk about trying to get his team ready for the playoffs. Yun ang tema ng ating laro. As we take a look at this Coach Saber. Miracle shot, Mac Cardona. Saan pa naman galing yung dukot na yun? Kili-kili shot on the run. It's definitely a Coach Saber miracle shot. Susunod na makikita ng San Mig Planet, etong kanilang mixers is the playoffs na, which should start on Friday, the 19th. Dahil wala nang playoff, except kung, wala nang playoff. Set na yung top 2, Alaska and Rain or Shine, and set na yung next 6 na eliminate na. Yung maglalaban bukas sa ating first game na Global Court at Barako Bull Energy. Hodge, pushed by Alex Malyari. He crashes into the barrier. And the Meralco bench did not like that last foul. Carlos Sharma jumping out of his seat, as well as Eric Dawson. Good anticipation by Cliff Hodge, running it down, tracing it, and then Alex Malyari making sure na hindi na nakaangat itong si Cliff Hodge with that push right there. That's the number 3 and number 4 overall pick of this season's draft. Trabaho lang. That was a duty foul. Well, he tried to swipe the ball with one hand and then made sure na hindi na nakaangat itong si Cliff Hodge. But Cliff Hodge making both free throws. Makes the number 4 pick making the number 3 pick pay as Ronjay Buenafe. It's called pushing itong si Malyari. Talking about the picks itong si Alex Malyari, we still have to see his potential here in his rookie year. Hindi pa masyado nagagamit ng matindi itong si Alex Malyari. So, you know, we've seen Cliff Hodge what he can do. Alex Malyari, still, we haven't seen yung kanyang potential. Yun. Na 8-second violation tuloy. Ito si Malyari. Mental lapse on the part of San Mig Coffee. Pero may foul eh. If there's a foul, it should have reset in 8 seconds. Yun yung sinasabi ni Coach Tim Con. There was a foul, so yung shot clock shouldn't have started from 8 again, or from, di ba? It will not reset to 24, pero hindi dapat doon nagsimula yung 8 count, kaya yun, mananatili dito sa San Miguel Bola. So, kinurek na ating mga referees yung tawag na yun. At hindi naman kinontest ng Meralco. Bulls tatanggap, anchoring that triangle. Reyes on him, bumping him out of position. Nahorda with a pull-up against the shot clock, couldn't bail him out. Nagkakuha na San Mig.
24-second violation yan. Kung nakakuha ng Meralco yun, magtutuloy-tuloy ang aksyon. They did not have possession. Oh, walang clear possession. That's why natuloy ang 24-second violation. Pero if Meralco got that letter, pwede na silang tumakbo. 80-76, this is the closest again that Meralco has come. Buenafe loses his footing, picked up by Salvacion. Sunday with a pull-up. No! Uy, nagtapikan. Actually, PJ Simon was able to get his hand in there and prevent that shot. Oh. In between Felix and Buenafe, no? 8 seconds to shot clock. Etong Meralco, they gotta go quick. They go to Reyes, back to Ross. He cycles around. Outside jumper. Hodge couldn't deliver. At silang dalawa ni Reyes nagagawan sa rebound doon. You know, the hustle of the Meralco Bolts is there. Hindi lang nila, they're not able to convert dun sa kanilang mga tira. Why is it that every time maglalaro ang Meralco, it seems like it goes down to the wire? When they keep on fighting, yun ang kaganda dito sa Meralco Bolts. Hindi sila natatambakan. They're always able to fight. The question is how they're able to play in the end to pull out the win. Evans kick out. Barroca for three. Punches it through! Mark Barroca solid in today's ballgame. Started it out now with 15 points. Every single time etong Meralco comes to within 4, nakakahanap ng antidote ng San Mig Coffee. Nauhuli nila yung timpla. Timeout being requested here. Coach Ryan Gregorio wants to make sure of this next offense. Sa puntong ito, silipin muna natin ang ating Prestone Cool Play. Starting dito, none other than Andy Mark Barroca. Cool na cool niyang ipinasok yung tres na yun. Our Prestone Cool Under Pressure Play brought to you by Prestone Coolant. Prevents overheating, works better than water alone. Now in a cool new packaging. Nagpapatuloy ang ating PBA Sabado Nights. Mag-umar dyan kasama si Dominic After Dark. Uy, PBA Sabado late nights na to eh. It is past 10 p.m. Ikaw ha, sinisimulan mo ha. Mark Barroca, 15 points and 7 assists. But look at Ronjay Buenafe get away from everybody. And extending na naman yung depensa itong Meralco Bolts, trying to get that full purpose, trying to delay the offense. And they get that turnover. Mamadali pa ang Meralco na ma-inbound nila ang bola dito. 7:27 remaining in this game. Buenafe from the left, looking for Ross. He's got the height on Barroca, but they go to Salvacion. He turns it over. Sunday gives up the shooty foul. The frustration para kay Sunday Salvacion because he lost that basketball off that curl, preventing the fast break para sa San Mig Coffee. So in the absence of Mark Pingres, for the benefit of the late tuners, pinahinga ni Mark Pingres yung kanyang sprained ankle suffered from their last game. Etong si Horda as well as Jerwin Gaco has played solid basketball though. Well, both these guys are ready to play. Alam mo, gustong-gusto ni Coach Ilko na itong si Leo Horda. One guy who I feel later on in a Tim Code system, yung triangle system, will blossom into a better player. Mula nung una nating nakita si Leo Horda dito sa PBA, there's one thing that he has proven. He is consistent. Yung mga mid-range jumper niya, yung defense niya, yung rebounding niya, hindi nagbabago eh, no? Very consistent doon. Plus, every once in a while, he gives you a little bit more. Cardona, bottled up. They go to Ross. There's Ross with a quick move against Barroca to elude the help defense of Devans. Taking it strong, one dribble, gathered himself, got the layup. First basket of the game para dito kay Ross. Simon spins away from it. Coming up on 6.5 remaining sa ating PBA Sabado late nights. Yancy, nice shake and bake. Oh, all air. Yung kanyang jump hook. Ross surveys the floor. Ross now attacking Barroca once again. Gets it out to Hodge. Hodge looking to muscle his way through. De Ocampo in trouble. Somehow got it over to Barroca. Sandvik pushing the action. Simon was reverse. Clobbered in midair. If you remember what Coach Ryan Gregorio was trying to say, to keep on pushing the basketball, and Cliff Hodge
trying to find BJ Simon. I-check ni BJ kung kompleto pa kanyang ngipin doon. Pakicheck na rin yung cameraman namin kung okay pa. BJ Simon, mukhang may dugo. Ayun, siya yun. So okay pa naman daw, sabi ni Roy. Okay pa yung camera. Oo. Pero itong si PJ Simon, shaken up there. Luso, ano? I-check dito doon. At may nakita tayong may linalagay dito sa bibig niya. So baka may dugo dito kay BJ Simon. Coach Tim Cohn, of course, concerned here. Pushing towards the playoffs, which will begin on Friday, if we're not mistaken. You don't want anybody hurt. Ang dami ng injury sa kanyang lineup na yan. Caught him right on the kisser with that arm dahil naiiwas ni PJ yung bola doon. Well, that was a good move by PJ Simon. And ito namang si Cliff Hodge just trying to stop that shot. This is that reverse angle. PJ Simon, one dribble. Kita mo naman saan galing kasi si Cliff Hodge. Talaga namang wala ka nang aabutin doon. Hindi ka naaabot sa bola, no? Tumalon na siya. Tinitingnan niya baka maabutan niya. Pero nung pa-reverse itong si PJ Simon, ang inabutan niya yung uso. At pati ito si Cliff Hodge, inakay pabalik sa kanilang bench. Mukhang may natamaan din. Dahil sa sobrang layo nung pagtalon nitong si Cliff Hodge, yung pagbagsak niya masama. Kaliwang paa ni Cliff Hodge yung kanyang iniinda. Pang long jump yung ginamit niya doon, no? Halos one step in paglampas ng free throw line, lumundag na siya. Sinubukan niya talagang pigilan itong si PJ Simon. PJ is still getting worked on that San Mig bench. And itong si Sel Guevara, alam na yung istorya tungkol dyan as Cliff Hodge is getting work done dito naman sa kabilang bench para sa Meralco. Yan na naman, tignan mo. Ito si Cliff Hodge all the way from the left. Yun, no? Yung bagsak ni Cliff Hodge na yun, mukhang dun siya nasaktan. Talagang pang long jump. Yung talon na yun ni Cliff Hodge. But PJ Simon looks like he's okay. Ano ba naman si PJ Simon? May box pass up sa kanya. Ito kahit may iniinda, he just plays on. Reminds me of some guy who used to wear the number 8 din. Ito, para malaman natin kung anong nangyari kay PJ, puntahan natin si Sel Guevara. Very impressive itong si PJ Simon. Bugbog sarado. He was complaining of the pain on his legs. Tapos nagdudura pa siya ng dugo kanina. We don't know kung nabungi na ba siya. Ito namang si Coach Tim Cohn was telling PJ to fight because he has to shoot the free throws. Yeah, at least the 2 free throws, then he can troop to the bench if he wants. Pero knowing PJ, he will play on. Pagkatapos mo makashoot, medyo mawawala naman ng bahagya yung pain eh. But the option will be kept with Coach Tim Cohn. Yan, namigay na ng foul si PJ Simon dito para nga mapagsaba na siya. And he will go immediately into the dugout para ma-check nga ano nangyari sa kanyang ngipin or sa nguso. Minsan kahit hindi madisgrasya yung ngipin mo, yung pagkaskas ng ngipin mo sa labi mo. Sa labi mo, masakit yan, ha? Dawson on the move, flips it up and out. Rebound, Baroka. Evans eludes the defense of Ross. Hop step and a lost ball. Cardona will push it the other way. Back looking for Dawson. Ang bilis din ang depensa ng Sammy Coffey. Puta tayo nabot ni Benabe. Wala kay Denzel Bolts. Team defense ang pinapakita ng San Mig Coffee. Nakita mo yun, that was a 3-on-4 fast break na una yung depensa and then Denzel Bolts helping out to get that block shot. Ross looks up at the clock. Shot clock nila nasa 12. Ronje up fake, fly by etong si Malyari. Balls for the rebound. Malyari against Buenafe. Gets it to the rack. Everything but the shot there. But look at Leonard, the battle for it. Chris Ross diving. Cardona takes it away. He's fouled as he looked to push the action. Maguhin ka rin pang sinasabing threshold so far ng San Mig Coffee is 3 points. Ngayon, 4 points ang lamang ng San Mig Coffee. If Meralco is able to break through that barrier mentally, that should give Meralco an edge. Finally, Finally, nakalapit ka rin to within 1 basket. See if they can do it with exactly 5 minutes remaining in this game.
Buenafe against Malyari. He bounces it out to Cardona. Mac switching directions, fouled on the pass. So that's a break for the Meralco Bulls getting fouled. Itong si Mac Cardona. Si Mac Cardona was trying to sell it as a shot attempt. Pumipila ka agad sa free throw line. Rep, pinasa mo eh. You loko me, ha? You will try. Yeah, pero that puts San Miguel in the penalty, something Meralco could capitalize on. Buenafe against Bulls now. Buka para na sinabog na doon. Sugay na dito si Ronjay Dominic Bull. Long arms by Denzel Bulls. You know, Ronjay Buenafe played that perfectly, but Denzel Bulls knew where he was going, and Denzel Bulls now with 5 blocks in this ballgame. Dahil kickball yun, marireset na shot clock na Meralco to 14 seconds. Ross betangan ng bola. Cardona gustong makawala pero dalawa pa rin ang sumasagupa sa kanya. Gawin mo pang tatlo. Mac looking for a way. Devon slaps it away. Pinahihirapan talaga ni Leo Nahorda itong si Mac Cardona. Bulls bothered by Dawson. Bulls recovers, gets it out to Malyari. 12 to shoot para sa San Miguel Coffee. Nahorda to Baroka on that baseline. Baroka making his move. Almost lost it. Picked up by Nahorda. Yun yung sinasabi ko sa yung bonus points. And he's playing good defense on one end, tapos makakashoot ng ganyan itong si Leo Nahorda. 2 points for now para kay Nahorda, but impact coming off the bench. Balik sa ani mga bante ng San Miguel Coffee. Ross misses. Sino naka-rebound? Leo Nahorda. And this is what Coach Tim Cone is hoping and expecting in the playoffs. Kung sino ipasok na will be able to deliver. That's why he's giving a lot more minutes dito kay Nahorda. Coming up on 3.5 to go. Bulls. Oh, punching. Sky high for the rebound. Ito na ang Meralco. Ross on the run over to Dawson. Looking to go glass. Eric Dawson banks it in. Baba na naman sa 4 ang inahabol ng Meralco. Dawson has been quiet here in the fourth quarter. That's his first 2 points. Devons rifles it out to Baroka. Ross recovers. Gusto nila paalisin si Nahorda para maka-isolate si Bulls. They go the other way. Malyari. Down to go to the defense. Misdirection on the part of Alex for the 2 points. Nobody helped out on the defense for the Meralco Bulls. Buenafe, dalawang fake. No go. Dawson underneath. Wala pa rin. Meralco hoping that they would get fouled in that play. No foul called. And now Coach Tim Cone will sue for time. 2:42 remaining sa ating PBA Sabado nights. Helter-skelter basketball here. Leo Nahorda finding a way to get those 2 points. Tapos tignan mo to si Alex Malyari. Grabe naman yung stretch na yon. Finishing with a left-handed finger roll. Magmumog ng malamig na tubig kasi dalawang ngipin ang nabungi sa kanya. Yes, that's right. Habang ito si Cliff Hodge, sumaglit din sa dugout para ispray ang kanyang kaliwang balakang na nasistrain daw ngayon sa sakit. Ano mas masakit? Yung inabot yung balakang mo, matanggalan ka ng dalawang ngipin. Tanggalan ka ng ngipin. Diba? Alright, minus pogi points din. Oo. Pero okay lang. DJ Simon ka naman eh. Devons for 3. Punches it through. JTV with his third deep connection. What a ball game para dito sa San Miguel Coffee. You know, every time Meralco threatens, San Miguel Coffee has an answer. Dawson is fouled. Tulong sa free throw line ito si Eric Dawson. Bulls whistled for his 4th personal foul. Joe Devons before this ball game shooting under 32% from that 3-point line, pero he is time and again hurt itong Meralco with those deep connections. Daming maganda nilaro para dito sa San Miguel Coffee, pero ang Meralco, katulad ng pagkakapakilala nila sa atin this season, hindi pa rin sumusuko dito. Another near steal by Ross. Ball goes to Bulls. Back to Baroka. Mark Baroka
With a spectacular performance likewise para sa San Mig Coffee. Mark Baroka already with a tournament personal high for himself of 17 points. He comes away with that leather. Baroka the balls! Another assist para kay Mark Baroka. That is 8 off the ball game. Coach Ryan Gregorio wants a timeout. San Mig Coffee pulling away late here, Dominic. First it was balls to Baroka. Pero syempre, alam naman nating role reversal yan. Kaya anong gagawin ni Baroka? Susunod na time down the floor, babawi siya kay Denzel Bowles. Well, I'd like to correct myself. Itong si Mark Baroka na 10 assists na para dito kay Mark Baroka. and a total of 26 para sa San Mig Coffee. Talk about sharing the basketball. And that leads to a 51% field goal percentage. 17 and 10 para kay Baroka. Might just be his first career triple-double. And solid yung performance ni Mark Baroka, but also you have to credit Joe Devance. Also stellar performance for him. Denzel Bowles as well. Ni Leon Ahorda naman. Maganda din ang pinakita nung pinasok siya. PJ Simon, pati ngipin, ibinuwis na dito. PJ Simon also scoring 17 points this ball game. Pero let's see what Meralco has up their sleeve. This is a team that has never given up, especially here in the Commissioner's Cup. At yung 3-point shooting nila, always deadly. Kahit no last game nila kontra Barangay Nebra. Akala mo na talo na itong Meralco, but if you're San Mig Coffee, you gotta be wary of the Meralco Bolts. Pull-up jumper, Dawson delivers. They get the quick 2. A minute 38 remain. Baroka being bothered in the backcourt by Ross, but Baroka ipinagpaglang in depensa. Near steal, Baroka recovers. He's been all over the court though. And recovering, that's the biggest part of it, but now they only have 7 seconds in the shot clock. Baroka gets it over to Bulls. Pull-up jumper, long 2. Couldn't deliver. Underneath, Bako with the leather. Bako battle spread against 3 orange shirts. Dawson got it. Cardona pushing it. Oh, passing to the wrong man. Well, Cardona thought Sandy Salvacion was going to cut to the basket, but Salvacion, Pumeno, he was going to go for that 3-point shot. Malyari wasting away the time. 50 seconds remaining sa ating PBA Sabado late nights. Pandiin ang hinahanap na San Mig Coffee. 2.4 seconds remaining on their shot clock. 9 points down. They got to make sure that they either force a turnover or get a steal for the San Mig Coffee Mixers. Devance, shot clock was reset dahil nasipa yata yung bola. Couldn't see it from our vantage point. Baroka on the move. Pull-up jumper. Mark Baroka delivers! Hindi pa rin tapos itong si Mark Baroka, 19 points. You know, you talk about being ready for the playoffs. San Mig Coffee making the big plays. You gotta credit Meralco. They were able to keep on pushing. They were relentless. Nandyan sila the entire time. But San Mig Coffee, meron kang pansagot na parate. At mas malaki at mas malakas. What a performance up and down the order para dito sa San Mig Coffee to lead 97-86 with just 27.4 remaining. James Yap, limited minutes. Ilang minuto lang naglaro dito. Itong si James Yap played a total of 14. His same total from their last contest. PJ Simon was knocked out of this game. Actually, Tutus got knocked out of this game para sa kanya. Pingris, nakasutat pero ni isang segundo hindi na pinaglaro doon. Pero everybody else contributing. Well, again, you talk about being ready for the playoffs. San Mig Coffee, a team with a lot of pride. They're returning their import. Nag-champion sila the last time in the same conference. So they really want to defend their title. And talk about peaking at the right time. You know, you gotta be wary of San Mig Coffee. Ayaw mo rin sila Texters. Meralco will have one more game after this kontra dito sa Rain or Shine. Rain or Shine already assured of the second spot pagdating ng playoffs.
It should be interesting how they play that as Sunday Salvacion buries a three. May kasama pang foul doon. Sabi sa hindi talaga sumusuko itong Meralco. Yun ang kaganda dito sa Meralco Bolts. You know, in all of their games, pretty much 90% of their games have been very close. And thanks to Sunday Salvacion, because si Sunday Salvacion, ever since he started playing for Meralco, in this conference, maganda pinapakita niya and it's been solid from that 3-point area. Coach Tim Cone has emptied his bench. Nakita nyo na si Paul Ferrada, nandiyan din si Lester Alvarez, pati itong si Chris Bacana. Giving everybody their minutes here. Dalawang bagay ginagawa ni Coach Tim Cone dyan. Iwas na may ma-injure dun sa kanyang lineup, but at the same time, you know, it's an applause with a job well done for the guys that has played dito sa larong ito. Joel Ponferrada magkakaroon po ng pagkakataong lagyan ng score yung tabi ng kanyang pangalan. He has yet to score here in the Commissioner's Cup. Two free throws para sa kanya. Alam mo ba na si Joel Ponferrada ang boto ni Richard De Rosario bilang Rookie of the Year? Ganun? May bilang ba yung boto niya? Ay wala. Hindi, kasi naman may inside look siya, di ba? Last year din, bala ko niya boto ni Richard. Isa lang ibig sabihin nun. Papakinggan mo ba yung mga boto niya? 97-90. Meralco hoping against hope here. 19.8 remaining. As San Mig Coffee looks to leapfrog etong Petron at Ginebra in the team standings if they can hang on for the final 19.8. Meralco naman will be in danger of sliding to 7th place. If they cannot come up with a miracle, babagsak sila sa 6 and 7 dito. Tokentex ang aangat bahagya and they play tomorrow night. Well, like we mentioned, Alaska and Rain are Shine assured of the top 2 spots. Itong Barako Bull naman and Global Port already eliminated, but they will play their final game tomorrow. So that should be interesting also because you want to end your campaign with a big win. So Barako Bull and Global Port will be trying to do that. Pakbakan sa pwestuhan ang pinaglalabanan dito. Let's see if Meralco can come up with another miracle here. Salvacion, quick release 3. Not that time around. Battle for the rebound goes to Cardona. Blocked in traffic. Bacana on the floor. Bacana just holding on to it. Wasting away the time. Kung pwede mag-ball hogging violation pag nakahiga. Hindi na nga, ball hogging violation habang nakahiga. Inubos na lang ni Bacana yung oras dito. Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng gano'n, ha? Ito si Chris Bacana. Alam mo, pipot pero nakahiga. Moving from one side to the other para hindi siya makuhanan ng bola. Pero malaking bagay itong 3.8 na lang iniwan nila. So this should be San Mig's 8th win here. Denzel Bulls nagbalik dito, ha? Sunday for 3. No go. Makmak looking for the last say. Referees will look that one over kung counted ba yun. Pero it is San Mig Coffee coming up with a huge victory. They climb into solo third as of now, Dom, 8 and 6. More importantly, maiiwasan nila yung number 7 or number 8 na magkakaroon ng twice to win disadvantage. Wala kang gandaan dito sa pagkapanalo ng San Mig Coffee. They look definitely playoff ready. Guys were able to contribute. Yung mga 1-2 guys sila na tinitignan mo, guys like James Yap, guys like Mark Pingris, hindi masyadong nakalaro. Si Pingris nga hindi nakalaro in this ballgame, but the other guys came to play and contribute such a team effort for the San Mig Coffee Mixers. Madaming maganda nilaro. PJ Simon, itong si Leo Nahorda, nabigyan din ng mga minuto. You know, napakaganda talaga ng pinapakita ng San Mig Coffee in today's ballgame. 97-90 ang ating final score at ang hero of the day para dito sa San Mig Coffee ready na. Walang iba kundi si Mark Baroka. Mark, walang ping, limited minutes itong si James tapos si PJ na knockout pa out of this game. Ano ang sumanib sa'yo at ganito naging performance mo? Double-double pati assist mo, double digits dito. Sa akin lang kasi nga kulang kami sa tao ngayon. Sabi nga ni coach, everybody step up nga. Yung katulad yung mga bench player namin, ako tulad sila Jewel, yung mga sila Gapo, yung mga basta bench player namin na posisyon nila dapat mag-step up. So sa akin, yung leadership lang sa loob at saka yung paano ko gagawin yung execute yung mga plays kasi sa mga position namin kasi minsan doon kami nag-struggle minsan. Mark, nakita natin dito sa larong ito na napakaganda ng pinakita nyo as a team. Ito sa total team effort.
paano mo masasabi bang playoff ready na kayo papasok into their next games? Scott, sabi nga, nung dalawang game namin na nanalo kami, so kailangan namin ng isa para momentum na papunta sa playoffs. Kasi kailangan namin yun. Kasi nga, struggle kami in this itong tournament nga. So, papunta sa playoffs, dapat makuha namin momentum namin. Mark, nagsimula kayo ng tournament natin 0-3. Ngayon, solo third place na kayo. Sigurado na kayo sa best of 3 come the quarterfinals. May iniisip ba kayong sana ito kalaban nyo o kahit sino yan? Sabi ni Coach, makapunta lang kami sa top 6. Bahala na kung sino kalaban namin. So, kailangan namin kunin talaga rin ito. Congratulations once again, Mark. Pagkakataon mong pasalamatan ang buong San Mig Planet at imbitahan sila come the quarterfinals. Supportan nyo. Sa San Mig Coffee fans nga, supportan nyo kami this coming quarterfinals. Kailangan namin kayo. Isa pa rin, supporting ko lang si Boss Cap. Nasa hospital ngayon, pagaling ka. Binabati ko yung wife ko, at saka yung baby ko sa bahay. Hi, Natalie, at saka yung Yaya, at saka yung pamilya ko sa Zamboanga. Especially yung kapatid ko na may wedding bukas. Sa Monday. So, kita-kita tayo dyan sa Zamboanga. Mama, I love you. Sa asawa ko, I love you, man. Congratulations once again, Mark Paroca. Congratulations sa San Mig Coffee. They look like they're taking a short break. Yun na, makakauwi sandali bago maghanda na para sa playoffs. Ayun ang kagandahan when you're able to end out well at meron kang a few days break at makaka-attend siya dun sa kasal ng kanyang kapatid. But you know, what a statement game for the San Mig Coffee Mixers. I would be afraid kung makakatapat ko itong San Mig Coffee in the playoffs. Malalaman natin na magiging final placing na itong San Mig Coffee sa pagpapatuloy ng Commissioner's Cup. Ang bakbakan sa pwestuhan bukas dito ulit sa MOA Arena sa ngalan ni Dominic Uy, ni Sel Guevara, producer natin na si Koyo Pangko at direktor na si Rafi Ramano. Mag-umarja, nagpapasalamat sa inyong panonood. This has been a Sports 5 production of the PBA on Active.